ng malalim, pumikit na muna. So, nandito kami dalawa ni Solja. Ito yung tulay, ito yung Makaiban. Alam ko na. Ito yung Makaiban Bridge. Ang ina-expect ko kasi liblib na lugar. Kita nyo naman, ang daming palang dumadaan dito. Kasi ito yung nababalita na nakausap namin yung mga nagbebenta doon. Nakausap namin. Totoo naman daw na marami namamatay dito. Hindi naman lagi, pero may record na ng mga namamatay. Kaya lang Sa mga nagpapakita, yung mga nagpapakita wala namang claim. Kasi marami na daw nakatira, katulad yan, may kubo doon, tapos may nagtatrabaho pa dito. Kaya yung feasibility study hindi siya angkop na gawing exploran. So plan B tayo. So, sa ibang location kami pupunta. Ikaw, anong size up mo dito? Pero sa gabi daw wala ng tao eh. sa gabi walang tao. Ang tingin ko, syempre, kung ako nga, lokal ako dito, sasabihin ko talaga walang nagpapakita. Kung wala naman talaga ako nakikita, di ba? Pero, kung may namatay at pwede rin meron. Hindi, talaga meron daw. Hindi, ibig sabihin, pwedeng may nagpapakita, hindi lang nila nakikita. Alam mo, siguro merong ibang nakakita. Kasi dyan pala, puro bahay pala dyan, oh. Katulad doon nandun. Hindi na katulad doon dati Develop na siya. Oo. Tapos tataasan yung bridge, no? Tataasan yung bridge. Ito yun eh. Umaabot daw dito hanggang pagka... Well, lipat na lang sa ibang location. Plan B. Plan B. Wala. Hello, magandang gabi mga mama at sirs. So another exploration tayo. Dito tayo napadpad sa San Rafael, Bulacan sa tulong ni Adventure Miko sa isang resort na di umano daw ay haunted. Matagal na to at napabayaan na, kaya tuklasin natin kung ano nasa loob. So andito kami sa San Rafael, Bulacan. Kasama namin si Sir Adventure Miko, si Solja. Mukhang ito yung magandang pang-Halloween Para papunta sa ibang diving. diba? May mga ugat-ugat na ganyan, yun ang magandang Ito yung 360 camera ko. Bale, pinagawa ko to. Ang nagastos ko dito 4,000, pinalitan ng lens, pina-align. Ngayon kung sinong gusto mag-sponsor, bayaran yung 4,000 ko, bibigay ko to kay Solja. Para may magandang camera si Solja. Wala inutil eh. At ayun na nga, nag-start na kaming pumasok doon sa loob. Medyo maggagabi na rin. I think mga alas 6 na ng hapon yan. Pagpasok namin sa loob, syempre matagal nang abandonado yung lugar. Medyo may pagka-creepy yung vibe. Pero I think psychological lang yun kasi nga luma na, tapos napabayaan na yung lugar. Now, alamin natin sa mga nakatira dito, mga caretakers ito ng lugar, kung ano ba talaga ang nangyari dito. Calling na ako kayo. Okay. Good. Pangalan naman. Sir, anong pangalan niyo, sir? Mario Santiago. Ako meron 7 years na dito, pero matagal na rin. Ako na dito yung mga kapatid ko eh. Merong 20 years lang nabot dito eh.
Siguro mga 1990s to. 1990s. Oo, mga gano'n, nasa pa 2000 na halos. Mga 30 years na siya mahigit eh. Motor. Sarado eh. Nara. Sandali lang siya nag-operate eh. Siguro mga 3 years, 2 years, ganun lang eh. Bakit po siya inabandon? Ay, medyo na ano eh. Siguro nasa ano, naisanla niya sa bangko, ganun. Meron silang nakikita. Ako kasi hindi naman kasi ano ang third eye ko, sarado. Hindi ako nakakita, pero yung mga kasama ko nakakita sila. Meron siyang nalunod na bata dati. Yung tanda ko doon sa may pambata siya doon sa may ano, bata yun. Lalaki. Dito sa swimming pool. Oo. Ano niya yun? Hindi, mga bisita. ano, mga ano lang dito. Nung bukas pa siya. Okay, rolling na ako. Go, go. Sir, anong pangalan niyo, sir? Ruel Olete, kung tawagin ako alias Dudes. Medyo matagal-tagal na pare, no? Pabalik-balik lang ako dito. At ayun na nga, meron nang nagre-respond dun sa aming EMF device. Sa tingin niyo ba, ano kayo? Lapitin kayo dito? Kasi para sa akin, hindi lang dito sa lugar nito. Kahit saan ako mapunta, madalas ako may makakita. Siguro yung sinasabi nilang bukas sa third eye, baka dun yung point na nasa akin na bukas talaga. Kasi kung ano-ano nakikita kong hindi na nakikita ng iba, Dito, sir, anong mga nakikita mo? dito nakita ko na yung batang babaeng walang muka. Tapos, dalawang boss na bata na umiiyak. Tapos, yung asawa ng caretaker dito na si pare na nakating sa amin. Tapos, sa loob mismo ng tinutuloy akong kwarto, minsan meron ako nakita nakadungo doon sa kisame mukha ng tao. Kaya lang hindi mo malarawan yung mukha. Yun sa bata, sa tingin ko, multo ng bata. Multo talagang Oo, tulad ng yung sa asawa ni pare. Kasi yung katanghalian ng tapat, kumakain tayo pare, no? Katanghalian tapat. Paano po nangyayari? Kumakain kami doon sa kainan namin. Pagtingin ko sa bintana, nakakita ko si Mare. Ngayon, nagulat sila sa akin, sabi nila, pare, ano nakita mo? Sabi ko si Mare, nakatingin sa atin. Nagulat sila sa akin, bakit ng laki mata? Sabi ko si Mare, nakatingin sa atin. Yang sinesenyas ni kuya na yan, ibig sabihin, tumatayo ang balahibo niya. Actually, parehas kami eh. Or lahat kami. Anong Saan mo nakita yung dalawang bata? Diyan sa likod niya, sir, sa may punong malaki ho na yun. Madalas. Dalawang beses ko na siyang nakita. feeling nyo, ano ba yun? Bad spirit ba yun? O okay lang? Para sa akin yung bata, parang may gustong sabihin na nasa dilim siya. Yung bata. Pinuprovoke ko yung bata eh. And then sa loob ng tinutulugan ko, hindi, yung nakikita ko naman doon, Sige po. anino. Anino? Anino. Kaya lang mabilis din kasi. Anino? Anino doon sa tinutulugan ko sa loob. Pero panaginip siya. Ibig sabihin sa panaginip. Sa panaginip wala siya. Pero etong last week, na parang parang may nakadagan sa akin na ano, Uy, tangina. bigla akong nagising. So ito si kuya, pati daw sa loob ng kwarto niya ay meron siya na experience. So inanyayahan kami ni kuya na pumunta dun sa kwarto niya para makita din namin kung saan niya na experience. Pupunta kami dun sa kwarto ni kuya. Yung may third eye daw na nakakita siya dun sa kwarto niya. Okay lang kayo. Dito ko siya, nakaya ako dito. Kakat ko. And then, So dito yung sinasabi nyo na may nagpakita oo, muka na nakadungo dito sa akin, nakaiga ako habang dito. nakahiga ka dyan sa Nakadungo. balikan yan. Kaya ngayon, nilagyan ko siya ng net dahil kasi sira tong kisame. Oh. Yung kanina dito nakatayo. Dito. Oo, ngayon, mula noon, pag matutulog ako, sinasarado ko na to. Kasi naman na- syempre dito ko, pag- dito ko nakita yung anino. may EMF kayo. Dito nakatayo. Napalabas. So, chinek namin kung may abnormal reading ng EMF dito sa loob ng kwarto. So far, wala naman ano. So, nag-proceed na lang kami sa labas. Ito yung kwarto ni Sir na pinakita sa atin. Kung saan siya nakita. Sa may kisame. Anong oras na? 6:51. Maaga pa. Sobrang aga pa. May malalaman natin pag ano.
Pagka gumabi-gabi. So habang nagpapagabi, try natin mag spirit box muna. May kasama ba kami? Magandang gabi po. Gusto lang po namin malaman kung may kasama kami ngayon. Magandang gabi. Hindi po kami kaaway. Baka meron dito sa paligid namin. Kwentuhan naman tayo. May gusto ba makipagkwentuhan sa amin? Ilan kayo dito? 59? Ilan kayo dito? Ano yun? Ay, Iba-iba number eh. Yung bata ang gusto ko makausap. Hello? Hello? Sabihin mo nga hello. Hello? Hello? Hirap talagang sumagap no, pagka legit. Kung pwede lang pikiin na parang mamaya tingnan natin mamaya. Wala talaga. Na? Oo. Hello, magandang gabi no. So time check tayo. Mga 11:30 na. So ito na yung start na mag-iikot kami dito sa lumang resort. So napakinggan na natin yung mga istorya, yung mga kaganapan dito. Now, check natin kung may kakaiba dito. So may mga kasama ako, nandyan sila Solja. Andun sa malayo sila Adventure Miko, no? Shout out kay Adventure Miko, siya yung nag-ano sa amin dito sa location. Maganda dito. So let's start na. So dito sa may bandang likod, swimming pool to na tinubuan na ng mga, ano ba to, kangkong. Tangina, creepy men. Creepy. Mas lamang yung ano kwento na parang elemento eh. Kasi ito, paligid ito, bukid yan. Bukid yan. Ito, dito sila nakatira eh, dyan sa mga bahay-bahay dito sa gilid. Sayang to, no? So dito nag-set up ng 4 months REM pad si Solja, pati yung EMF reader. As you can see, wala yan ano, pero dito ako magkakandak ng communication mamaya. So isa sa pinaniniwalaan na meron daw itong puno na to. At ito may Game Boy oh. Game Boy. Wak 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 wak. Pag yung ano, pag nakarinig niya wak wak na eh no. Sobra yung ano, yung confirmation bias.
So, dito daw may nalunod eh. Dito sa may slide, bata. Nagpatuloy ako sa pag-ikot-ikot dito sa resort. Malawak din naman siya. Sobrang dami ko napuntahan, pero kinat ko na dun sa mga importanteng part. So, ito yung parang pinaka reception or clubhouse. Hu, hu. Hu, hu. Wala, no. None pala, none. Hindi, no. Yung mga gumagalaw-galaw sa paligid kasi, mga palaka yun eh. So, doon na tayo sa pinaka-active na part. Ang tinutukoy ko na active na part ay dun sa may puno kung saan kinikwento din ng mga caretaker. So sinasabi nila meron daw dito sa gilid. Kung may nakikita, may naririnig kang ngumunguya, may kalabaw kasi doon. Nandito si Carl. Yan ang kumakain si Carl. Nabubwisit ka ba, Carl, pag pinapanood kita? So ayun, halos 30 minutes din akong nakiramdam hanggang sa mapagpasyahan ko ng mag-move on. Wala talaga. Wala. So proceed na lang tayo mamaya. Pagkatapos nila, gagawa tayo ng tanungan sessions gamit ito. At ayun na nga, kung kailan kami nakabreak, saka naging active yung EMF. Kaya binuksan ko agad ang camera ko. Hindi po kami nakikipag-away, ha? Sige nga, papunuin nyo. Kung kailan nakatutok ang camera, hindi ka magre-respond eh. Sige po, yun putang ina. Hindi ko inabo. Hindi kami gusto na sila itanong sa'yo, kaibigan. Hindi naman nila guguluhin, may tatanong na sa'yo. Opo, nandito kami para, anuhin po yung, baka may mensahe kayo sa amin. Sorry kung napapamura po ako So after nung pag-respond na yon, na-excite kami lahat. Dilapitan namin ngayon yan. Tinutukan namin ang camera. Pero kahit malapit na kami lahat, wala. Hindi pa rin siya nagre-respond ulit. So subok ulit. Kasi alam ang distance po namin, nandito kami malayo. So yung mga contaminants, kung may cellphone man, ay hindi niya makakapture. Sige nga po, ayaw nyo po ba sa amin? Kung ayaw nyo sa amin, pailawin nyo po. Ayaw nyo po ba sa amin? At ayun, naging inactive na uli sa susunod na 30 minutes. Then nag-decide akong i-heart to heart talk sila. Diyan dito sa paligid. Pagka kasi nagparamdam kayo sa amin at na-document namin, mapapatunayan kasi na nag-i-exist kayo. Di ba? Pumapalo po mga kababayan. Malalaman kasi ng mga tao na nag-i-exist kayo. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng pag-iingat na hindi kayo bastusin. Di ba? Sige, respond ka nga, ate or kuya. Mahiyain naman si kaibigan eh. Kaibigan tayo, di ba? Friend tayo eh. Kukwentuhan tayo eh. Pagka hindi naman kayo kinakausap, nagpapaano naman kayo dyan.
Friend tayo. Bisita nyo kami, min. Ano ba? Ano eh, di ba? O sige. Nakakaabala po ba kami dito? Or masaya din kayo na kasama nyo kami? I-full scale nyo nga po kung masaya kayo na nandito kami. Putang ina! Okay. Okay. Salamat po. Maraming salamat. Ngayon, pwede po bang ito, dahil syempre magkakaibigan na tayo, masaya kayo na nandito, di ba? Friend na tayo, di ba, sir? Okay. Ma'am? Friend na tayo, di ba? Okay, Yun. okay, sige. Okay. Dahil friend na po tayo, baka pwede nyo naman patunogin yung yung nasa tabi. Hawakan nyo lang po. Patunogin nyo lang po. Testingin mo nga, Soldia, kung bukas. Bukas ba? Yan na. Gayahin nyo po yung gagawin ng kasama namin. Yan. Lalapitan nyo lang po yan. Patunogin nyo. Friend na po tayo. Ayan. Sige, sinusubukan ni ni ma'am Ma'am or sir. Establish nga po muna natin. Ano po ba kayo? Babae po ba kayo? Lalaki? Babae? Oh, babae. Si ma'am. Babae. Oh, ma'am. Pakihawakan nga po yung tumutunog, ma'am. Yung hinawakan po ng kasama ko, ma'am. Ate. Sige na po. Yun lang po, maligaya na po kami. Hawakan nyo lang po yung pinatunog ng kasama ko kanina. Wala po kayong gagawin, dadaan lang po kayo doon. Hawakan nyo lang, tutunog lang po yan. Okay na. Hindi po kayo masasaktan, ma'am. May ba kayo, electric pan na na portable? Wala. Wala. Baka kulang yung energy nyo po. Ito, lagay mo nga doon. Makakuha siya ng energy dito. Bukas ba ito? Hindi, makakuha. Bukas mo nga. Buksan mo lang yan. Yung switch. Iilaw yan. Yan. Ayan po, kumuha po kayo ng energy dyan sa power bank. Pwede nyo po sip-sipin yan at gamitin nyo. Hawakan nyo po yung Ilaw. hawakan nyo po yung tumutunog. Patunugin nyo lang po. Yun lang po ang hinihiling namin. Yun lang. Hindi po yung umiilaw. Maraming salamat po yung umiilaw. Sip-sipin nyo po yung nilagay ng kasama namin dyan. Tapos hawakan nyo lang po yung tumutunog. Yun lang po. Sige na po. Yun lang po. Ate, ma'am. Di ba ma'am po kayo? Oo po, ma'am. Babae. Babae ito si ma'am. Ma'am, lang po. Hawakan nyo lang ate. Yung yung nasa tabi na yun, tutunog po yan. I'm so sorry po kung hindi ako marunong do sa orasyon, mga ganon. Kasi total friend naman tayo, di ba? Hahawakan nyo lang po yun, para isang tunog lang po, maligayang maligaya na po kami. Isang tunog lang. Isang tunog lang po. Hahawakan nyo lang po yan. Yung nakatayo na yan, yung sa tabi po ng umiilaw. Actually, kahit hindi nyo naman po hawakan, ma'am daanan nyo lang Dadaanan nyo lang po. Sige na po. Baka hindi talaga nila kaya siguro. Baka. Or baka nag-e-effort na po kayo, nag-e-effort nga sila. Sorry kung talagang hindi kaya. Siguro elemental po kayo. Elemental nga sila. Iba ang kaluluwa, Lakas makakapagtunog Elemental nga sila.
Nagre-respond, no? Bakit yung ano? Yung sa tikbalang ni Just Green. Oh. O nakakapag, ano yun, elemental yun ha? Nakapagpatunog ng REM pad. Ay, malay mo, hindi naman sila ano, ibang element, I don't know. Hindi naman natin alam kung Bagay, anong hindi capabilities ng elementals eh. Sa elemental sila nagre-respond naman. Ayon dito ha, baka sasabihin nyo na naman, pwede po kasing confirmation bias ko yon. Pwede, ako nang pangungunahan ko na kayo ha, baka mamaya sabihin nyo na naman, Pag sibungo, totoo. pag si Bungo, totoo. Nakakatuwa lang po kasi na sumasagot yung ano, yung EMF meter at yung layo niyan, ilang hakbang ang layo natin diyan, Soldier? Yun, mga 5 feet? Hindi lang. Ano, 10 feet. Mga Mga 10 feet yan. 10 feet. Mga 15 eh. 15, gano'n. Mga gano'n. 15 feet. 15 feet. Ang layo na. Diba? Salamat ma'am ha, salamat ma'am. Alam ko nag-effort ka kasi ano ka eh. Baka naman pag pinatay ko po tong camera ko, bigla nagpatunog ka ha. Papatayin ko na po ha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bang, 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 bang. Kahit na limitado yung nakuha naming quote-unquote evidence, maligaya na rin kami. Hindi lang doon sa ganda ng lugar, pati na rin sa mga mababait na caretakers na aming nakilala at naging kaibigan. So sa susunod po uli, hopefully naging maligaya kayo dito sa episode na to. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.